846 is Metro Manila's number 3 most listened to AM station batay sa pinakahuling Kantar Media Survey. Maraming salamat mga kapanalig sa inyong patuloy na pagtangkilik sa mga programa ng inyong kapanalig na himpilan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 2:00 ng hapon. Ngayon po ay Sabado, ika-6 ng Hulyo, taong 2024. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Nilinaw ng Masungi G Reserve Foundation Incorporated o MGFI na hindi itinayo ang Masungi G Reserve upang pagkakitaan at magsilbing lugar libangan. Ito ang tugon ng institusyon sa pahayag ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na nagsasaad na ang mga gawain sa loob ng Masungi G Reserve ay may tuturing na labag sa batas. Ayon sa MGFI, ang Masungi G Reserve ay inisyatibo upang mapangalagaan at mailigtas ang mga likas na yaman laban sa mga mapaminsalang pag-unlad. Iginit ng institusyon na mahigpit silang sumusunod sa anumang mahalaga at kinakailangang permit mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang pagtalima sa mga batas ng bansa. Gayun din ay walang anumang obligasyon sa Bureau of Internal Revenue o BIR. Taliwas din sa pahayag ng DNR, inihayag na MGFI na ang ginawang trails o daanan sa loob ng Masungi ay may Certificate of Non-Coverage na katumbas ng Environmental Compliance Certificate para sa mga proyekto na walang gaanong malaking epekto sa kapaligiran ayon sa itinakda ng Philippine Environment Impact System. Magbabalik ang mga balita mamayang 2:00. Ako ang inyong kapanalig Michael Año-Nuevo, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Halina't pakinggan ang tinig ng Diyos upang tayo ay gumaling at magtagumpay sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ang Diyos ay nagbibigay sigla, galak at pag-asa sa lahat. Madadama natin ang tunay na kapayapaan sa buhay. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Halina't samahan si Sister Annalyn Bondoc tuwing Sabado mula 2:00 hanggang 2:30 ng hapon dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Mga kapanalig, mabiyayang hapon sa inyo lahat. Muli, samahan niyo po ako ngayon sa araw na ito upang pagnilayan ang salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Kaya simulan po natin ating healing program sa panalangin. Sabayan niyo po ako, samahan niyo ako. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan, ako ay nililigtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habag. Sa sarili ang dulot niya'y kasiyahan habang buhay.
Kaya naman ang lakas ko ay lakas ng kabataan. Katulad ng sa agila, ang taglay kong kalakasan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapanalig, mga brothers, mga sister, mabiyayang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po. Ako po ang inyong lingkod, Sister Annalyn Bondok, na muli maghahatid, magdadala ng mabuting balita ng Diyos, ng salita ng Diyos na nagpapagaling, nagbibigay buhay sa ating lahat. Bago po ang lahat, nais ko pong batiin ang ating mga minamahal na kagalang-galang Bishop Teodoro Bacani Jr. Mabiyayang hapon po sa ating minamahal na Parish Priest, si Father Simon Peter Ramos. Mabiyayang hapon po sa iyo, Father. Ganun din po kay Father JP. Mabiyayang hapon po sa kay Father George Moreno. Mabiyayang hapon po sa inyo lahat. At sa ating mga kapanalig, mga brothers, mga sister na ngayon nanood, nakikinig sa ating healing program na ang salita ng Diyos nagpapagaling, nagbibigay buhay. Mabiyayang hapon po sa lahat po na nakikinig sa ating himpilan ng Radio Veritas 846. Mabiyayang hapon sa inyo lahat. Ganoon din po sa mga nanood sa Sky Cable Channel 211. Mabiyayang panonood sa inyong lahat sa ating mga kapanalig, mga brothers, mga sister, ganoon din po sa ating signal cable, mabiyayang hapon sa lahat na nanonood po. At sa lahat po ng aking hinahayuan, mabiyayang hapon po mga kasamaan ko sa Santo Domingo, lahat po ng organization Santo Domingo Parish sa Quezon City, mabiyayang hapon po sa inyong lahat na nanonood, nakikinig. At sa araw po na ito, mga kapanalig, napakaganda po ng ating mga pagninilayan sa araw po na ito. Sa ating buhay, marami po tayong pinagdadaanan sa buhay. Amen, mga kapanalig. Mabigat man, magaan, lahat tayo may pasan-pasan sa buhay. Pero ito po sabi sa atin ng Diyos. Sa araw po na ito, sabi niya, kayong mabigat ang pasan kay Jesus, maglapitan upang kayo'y masiyahan. Kung naalala nyo, di ba? Sabi ng Diyos, kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin, lumapit kayo sa akin at kayo'y makadadama ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. Kayong lahat na nabibigatan sa inyong pasanin, mag-aral kayo sa akin, pasanin nyo ang aking pamatok, dahil ito'y magaan at madaling dalihin, at makadarama kayo ng kapahingahan ng iyong kaluluwa. Amen. Sa ating buhay, may mga dumadanas ng hirap, mga pagsubok, mga karamdaman na mabibigat, o kaya mga sunod-sunod na mga problema na nawalan ng trabaho o ano man yan, inapakan. Lahat tayo iniimbitahan ng Diyos para makadama ng kapahingahan at kaginhawaan ng buhay at higit sa lahat, kaligayahan. Anong nais ng Diyos na gawin natin? Ang sabi niya sa atin, lumapit kayong lahat na nabibigatan, nahihirapan sa inyong pasanin at makadarama kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. So, ibig sabihin, gagaan pala ang buhay ng tao. Magkakaroon pala tayo ng kapahingahan. Madadama pala natin yung ganda ng buhay, ang saya ng buhay. Kung ang tao ay lalapit sa Diyos, kung ang tao ay makikinig sa Diyos, kung ang tao ay susunod sa Diyos, madadama mo, napakaganda ng buhay na binigay sa atin ng Diyos. Makikita mo, you are very blessed. Ito yung hindi nakikita ng mga tao na ang laging tinitingnan nila yung kung anong meron sila o wala sila. Minsan, paggising sa umaga, ang haba-haba ng baba ng tao. Kasi binibilang nila yung wala sila. Pero ngayon at this time, sa ating panonood ngayon, pakikinig ng salita ng Diyos, bilangin natin o tingnan natin kung anong binigay sa atin ng Diyos. At yun yung buhay, yung hininga. Kasi kung bibilangin mo yung wala ka,
pera, lupain, o ikaw ay may sakit, talagang manghihina ka. Pero kung titingnan mo yung kabutihan ng Diyos, kung titingnan mo yung binigay sa yung lakas at hininga at buhay, makikita mo you are very precious from God. At kung makikita mo rin na may nag-alay ng buhay para sa atin, ikaw, ako, tayo ay pinag-alayan ng buhay ng Panginoong Hesukristo. Sa tingin natin, karapat-dapat ba tayo? Tayo ay nagkukulang sa Diyos. Tayo ay nagkakasala sa Diyos. Minsan nga, you always take it for granted. Yung mga biyaya na binibigay sa ng Diyos, yung kahalagahan ng pakikipag-ugnayan, relasyon sa Diyos. Minsan hindi mo nakikita yung kahalagahan ng panalangin, ng kahalagahan ng pagsisimba, ng kahalagahan ng pagbibigay ng araw ng pamamayan. Pero always, God is always waiting for us na lumapit tayo sa Kanya. Hindi siya nagsasawang maghintay sa tao na magbalik loob sa Kanya. Kasi nais niya ng tao ay maligtas. Kaya nga kung ating titingnan, ang Diyos, napakahaba ng Kanyang pasensya sa tao. Kasi ang taong katwiran ng tao, minsan, ang tao sabi, kailangan ibalik na natin yung death penalty. Isipin mo na lang mga kapanalig, mga brothers and sisters. Kung ganyan ang kaisipan ng Diyos, siguro wala nang buhay ngayon sa mundong ito. Kasi always, lagi tayo nagkakasala. Lagi tayo nagkukulang sa Diyos. Pero hindi niya inisip na, kukunin ko buhay mo kasi matigas ang ulo mo. Binibigyan niya ang tao ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya. Kasi ayaw niya na ang tao mapahamak sa impyerno. Ayaw ng Diyos na ang tao ay mamatay at maparusahan sa impyerno. Kaya, ganoon na lamang pagmamahal sa atin ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng ating pagkakasala at pagkukulang, hindi niya tayo kagad hinuhusgahan. Hanggat may buhay, hanggat may hininga, hinihintay niya ang tao na magsisi at magbalik loob sa Diyos. Upang ang buhay natin ay gumaan, gumanda, at magkaroon ng bagong pag-asa. Na kung saan, kung makikita mo ang ating ebanghelyo ngayon, di ba? I-share ko lang po, sabi nga sa ating ebanghelyo ngayon, sa ating pagbasa sa araw po na ito. Sabi sa atin ng Diyos, basahin ko lang. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang pagtatapatan at pag-iibigay magdadaop palad. Ang kapayapaan at ang katwiran magsasamang ganap. Sa balat ng lupay pawang mag-ahari yaong pagtatapat at ang katarungan na may mag-ahari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupain, bubungang mainam. Sa harapan niya yaong mag-ahari pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Amen? So, sabi nga, ang puoy nagsasalita na bayan niya'y payapa. So, ibig sabihin, naririnig magmula sa puon ang sinasalita. Sinasabi niya ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Tayo magiging payapa kung ang tao laman ay magsisisi. Kung tayo magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Amen? So, ito pala yung sagot sa buhay natin. Kung gusto nating maligaya ang buhay, kung gusto nating maging masaya ang buhay, kung gusto natin ng payapang buhay, anong kailangan nating gawin? Hindi mo kailangan magpayaman, hindi mo kailangan maging tanyag, hindi mo kailangan ng maging sikat, hindi mo kailangan maraming lupain, kundi ang kailangan natin ay magsisi at magbalik loob sa Diyos upang madama mo na napakahalaga ng buhay kaysa sa mga material na bagay na pinag-aawayan ng mga taong hangal at mangmang. Kung ating titingnan at makikita natin ang katotohanan, marirealize natin,
mas mahalaga ang maging fruitful kaysa maging successful. Kasi ang sabi nga, may napanood ako, ang pagiging successful, gusto niya lagi maging number 1 siya. O hindi naman masama yun. Pero ang pagiging fruitful para sa ating buhay, di ba? Ano ba yung pagkakaiba ng fruitful at successful? Sabi nga ng pari, ang successful, you always want to be a number 1. And there is nothing wrong with that. Excellent is virtue. But when you are fruitful, maraming beses na hindi mo hahangarin na maging number 1. Ihuli mo ang sarili mo. Amen? Uunahin mo ang misyon, uunahin mo ang paglilingkod, and when you are successful, there always a tendency to compare and despair. Amen? Kaya pala, kapag ang utak ng tao ay gusto ko successful ako, mayaman ako, mataas ang posisyon ko, marami akong lupain, kahit nasa kanilang lahat ay always comparing. Lagi silang hindi masaya, walang kontento. Kasi yun ang gusto nila eh. Kahit na successful na, wala pa rin silang kabusugan. Pero yung taong fruitful, o yung essential ka, ibig sabihin mahalaga ka, fruitful ka, ibig sabihin, nandoon yung, kahit hindi ka number 1, ang mahalaga. Nagawa mo yung misyon para sa Diyos at sa kapwa mo. Yung hindi mo gagawin number 1 sarili mo, kundi ang pinahalagahan mo ay yung misyon na nais ng Diyos na gawin ng tao. Ano po yun? At yun ay ipangaral ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na nagbibigay liwanag sa ating lahat. Ang salita ng Diyos na nagpapagaling sa ating lahat, na nagbibigay buhay. Diba? Ang pagiging fruitful, sabi nga ni Father, hindi ko na matandaan ang pangalan niya. Ito yung aking napanood kanina. Sabi nga, yung ibig sabihin, maraming beses na hindi mo hangarin na maging number 1. Ihuli mo ang sarili mo, uunahin mo ang misyon, uunahin mo ang paglilingkod. Amen? At ito yung sino yung mga taong inuuna ang misyon kesa sa sarili niya? Ang mga alagad ng Diyos. Ang mga kaparian, ang mga bishop, at lalo na ang mga santo, at pati mismo ang mga propeta ng Diyos. Kung ating pabasahin, bago ang lahat, magkakaroon po muna tayo ng ilang patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Kasabay ng ika-55 taon ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846. Ngayong 2024 ay kabahagi ka na rin ng patuloy na pagtataguyod sa misyon bilang tagapagpalaganap ng mabuting balita sa pamamagitan ng pagiging aktibo at miyembro ng kapanalig community. Yes! Sa bawat kapanalig pledge mo sa Radio Veritas Foundation, ay bahagi ka na sa patuloy na pagsasahing papawid ng ating himpilan. Kaya naman, bilang taus-pusong pasasalamat sa walang sawang pagtataguyod, ay may munting handog ang inyong kapanalig na himpilan sa mga loyal kapanalig pledgers. Wow! More freebies! That's right, kapanalig! Handog ng Veritas 846 ang isang grocery package at iba pang freebies sa bawat kapanalig pledge. More chances of giving! Para sa mga katanungan, tumawag lamang sa 0998-588-3660, 0998-588-3660 o 8925-7935, Local 128 at magpakonect sa Kapanalig Community. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. Pagpatuloy po natin ang ating paninilay, mga kapanalig, mga brothers and sisters. So, balik po tayo. Ang sabi nga na narinig ko kanina, ang fruitful daw, sinasabi nga dito na
Yun yung mga tao na maraming beses na hindi mo hahangarin na maging number one. Ihuli mo ang sarili mo. Uunahin mo ang misyon. Uunahin mo ang paglilingkod. Amen? So sa buhay natin, ano ba yung ating nais sa buhay? Maging number one? O maganap natin yung misyon na pinagagawa sa atin ng Diyos? Ang pinaka-the best na example dito ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya ay hari at Diyos, hinubad niya ang pagiging pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya. Imbis na siya ang paglingkuran, siya ang naglingkod sa mga tao. Inabot niya ang mga mahihirap, pinasagana niya ang mga mahihirap. Ang mga may sakit ay gumaling. Ang mga nakaghapos sa kasalanan nakalaya. Ang mga nakaghapos sa masamang espiritu nakalaya. Pero sa kabila ng lahat ng kabutihan ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, marami pa rin ang hindi siya tinanggap at hindi siya nakilala. Pero ito lang ating tandaan. Sana sa paglalakbay natin sa buhay na ito, makita natin yung pinakamahalaga sa buhay. Makita natin yung pinakakayamanan na dapat nating pagyamanin. At ito yung ating pag-ibig, pananampalataya sa Diyos. Kailangan natin tanggapin ang Panginoong Yesus sa ating buhay na hindi nagawa ng maraming tao na sumisigaw, ipako sa krus, ipako sa krus. Minsan, di mo ba nakikita? Kapag hindi mo matanggap ang aral tuntunin ng Diyos, isa ka rin sa sumisigaw na ipako sa krus ang Diyos. Kasi kailangan natin makalaya sa kasalanan. At ang tanging magpapalaya sa atin ay ang Panginoong Jesucristo. Upang makita mo kung gaano kahalaga ang buhay na ito. Huwag mong sayangin na dahil lang sa kasalanan ay mawalang halaga ang buhay. Na dahil lang sa galit, sa pride, sa mga bagay na nauubos, nabubulok, nasisira, ay hindi mo makita at mapaglingkuran ang dapat paglingkuran. At yun ang poong may kapal, ang Panginoong Jesucristo na may-ari ng ating buhay, na may lalang ng ating buhay. Kaya nga sabi nga, kailangan ang dapat nating hangarin, hindi yung successful kundi yung pagiging tunay na kalugod-lugod sa Diyos. Minsan, sabi nga ni Lord sa ating lahat, kahit na ang tao maging ganap, kung wala naman siyang karunungan na mula sa Diyos, wala pa rin siyang magagawa. Bigyan lang natin ng konting, sabi nga sa Karunungan ni Solomon, chapter 9, verse 6, kahit na ang isang tao ay maging ganap, wala rin siyang magagawa kung wala siyang karunungang nagmumula sa iyo. So, ibig sabihin, para saan ang pagiging ganap ng tao kung hindi mo naman nalaman ang pinakamahalaga sa buhay. At yun ay ibigin, sundin, paglingkuran ang Diyos. Upang na sa ganon, magawa mo yung pinakamahalaga, ang kabutihan sa iyong kapwa. Amen? Maraming tao, hindi lang mayaman, hindi lang lahat mayaman, mapamahirap. Minsan, kung hindi ka guided ng Holy Spirit, maliligaw ka. Maalala mo ba yung kata, do you know where are you going to? Alam ba natin kung saan tayo pupunta? Baka lakad ka ng lakad, ang sabi ng Diyos, akala ng tao ay tamang kanyang daan, ngunit ang dulo pala ay kamatay. Akala ng tao tama yung ginagawa niya, pero paano naman kung mali pala ito para sa Diyos? Akala ng tao, kasi mayroon ako narinig, sabihin, huwag kang umasa. Sabi nila, sasabihin diba ng tao, diba, na huwag mo iasang buhay mo sa iba. Diba mayroong ganyan na close-minded, yung parang walang pakialam sa kapwa niya. Nasasabihin nila, huwag mong asang buhay mo sa iba. Pero, hindi naman talaga dapat iasa mong buhay sa iba. Kasi bakit? Dahil ang dapat, ang buhay mo ay iasa mo sa Diyos. Minsan kasi, sasabihin ng tao,
'Di ba? Nasa taong gawa, nasa Diyos ang awa. Pero ito isang kasinungalingan para sa Diyos at isang kamangmangan para sa Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, anong sabi niya? May taong kabaw ng trabaho pero patuloy lamang humahangos. May tao namang babagal-bagal, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap, pero nung siya'y nilingap ng Diyos, siya'y nakabangon, umunlad ang kanyang buhay at marami nagulat sa nangyari sa kanya. So nasaan ang talino ng tao? So malalaman pala, mali ka pala. Kasi sabi ng Diyos, trabaho ka ng trabaho pero humahangos ka naman. Kasi anong dahilan? Dahil hindi ka nagpalingap sa Diyos. Itong taong to babagal-bagal, mahina, walang kaya, sadsad sa hirap. Pero bakit siya nakabangon, umunlad ang kanyang? Kasi nagpalingap siya sa Diyos. Ito yung kulang sa tao, ma-pride ang tao, mayabang, mataas. Pero kung tayo ay magpapakumbaba, kung tayo ay magsisisi, magbabalik loob sa Diyos, malalaman mo ang katotohanan na without God, we are nothing. Ano yung pagmamalaki mo? Alabok lang tayo. At sa alabok nagmula, sa alabok din tayo babalik. Kaya maraming tao walang pakialam sa kapwa. Kaya ako yumaman kasi malakas ako, matalino ako. Pero ano sabi ng Diyos? Huwag mo sabihin ng yung kayamanan ay bunga na yung lakas at talino. Alalahanin mo, ang Diyos nagbigay sa iyo ng lakas, talino. Ibig sabihin ng Diyos, malakas ka, matalino. Kung ngayon palang kunin niya ng buhay mo, nasaan ang lakas, matalino? Wala. Amen? Ibig sabihin, lahat ng meron tayo ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos o pinahiram lang sa atin ng Diyos. Maging ang buhay natin ay hiram lang natin sa Diyos. Kaya nga sabi sa atin ng Diyos, higit sa lahat, pag sumakitan nyo na paghariang kayo ng Diyos at anuman hilingin nyo, ay aking ipagkakaloob. Hindi ba kayo naaawa sa maraming tao? Minsan mali ang set of mind. Mali ang kanyang pananaw. Kaya ano nangyayari? Mali din ang kanyang desisyon sa buhay. Kailan natin malalaman ang katotohanan? Paano kung huli na ang lahat? Kaya nga, lagi sinasabi sa atin ng Diyos, anong sabi sa atin ni Lord? Na higit sa lahat, pag sumakitan nyo na pagharian kayo ng Diyos, ano mahilingin nyo ay pagkakaloob ko. Lumapit kayo lahat na napapaghal, nabibigatan sa inyong pasanin, at makadarama kayo ng kaginhawaan ng inyong kaluluwa. Lumapit kayong lahat sa akin na napapaghal, nabibigatan. Pasanin nyo ang aking pamatok. Dahil ito'y magaan at madaling dalhin. Mag-aral kayo sa akin at makadarama kayo ng iyong kapahingahan, ng iyong kaluluwa. Minsan sa buhay natin, we are very tired. Pagod na pagod. Pero sana yung pagod na yan ay may kabuluhan. Baka pagod na pagod ka magtrabaho o pagod na pagod ka mag-ipon, pero sa tingin mo makabuluhan ba ang lahat? Kung nawala naman sa iyo yung kahalagahan ng panalangin, ng kahalagahan ng pagsisimba, ng kahalagahan ng pagsunod sa Diyos, sana napapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Okay yun. Kasi yun naman talagang kayamanan. Dahil sabi nga ng Diyos, gamitin mo yung kayamanan sa pakikipagkaibigan. Maubos man iyan, may tatangkilik sa iyo sa tahanan na walang hanggan. Sa buhay mo, saan mo gusto? Sa tahanan na walang hanggan o sa lupa na maglalaho? Saan ba tayo nag-iipon? So, sa lupa na kung saan ang kayamanan ay lilipas, mabubulok, maglalaho, kukupas. O doon sa kayamanan sa langit na ang kayamanan na doon ay hindi kukupas, hindi lilipas at di maglalaho. At yun ang kayamanan na nakalaan para sa atin sa langit. Paano kung hindi mo ito nakita, binabaliwala mo ito? Kasi inuubos mo ang oras, lakas mo sa pag-iisip, pag-aalala o sa mga bagay, sa mga alalahanin na walang halaga. Hindi mo pinagkatiwalang buhay mo sa Diyos, hindi ka nagpalingap sa Diyos. Kaya napakalaga na magpalingap po tayo sa Diyos.
Upang tayo babagal ka man, mahina ka, wala kang kaya, sadsad ka sa hirap. Pero kung ikaw magpapalingap sa Diyos, babangon ka. Yun ang pangako ng Diyos. Di ba sinabi sa atin ng Diyos sa ating mga pagbasa sa araw na ito? Sabi niya sa atin, basahin ko lang po. Ito sabi niya, kaya ngayon dinggin ito kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y di dininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasang magliligtas sa hilahil. Ang parangal na nais ko na sa akin ihain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. So, ibig sabihin, napakalaga sa tao na dinggin ng Diyos. Di ba sabi niya, kaya ngayon dinggin ito kayong ako'y hindi pansin. Kaya nga basahin ko lang po ng buo. Di ba sabi niya, dinggin yung lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. So, madidinig natin at diringgin natin ang salita ng Diyos, ang tinig ng Diyos kung tayo ay mahinahon. Paano ka magiging mahinahon kung aligaga ka? Kung balisa ka? Minsan, magkaroon tayo ng oras na yung quiet time, yung silent, yung buhay panalangin. Upang madinig mo yung tinig ng Diyos. Minsan kasi kung ano-anong dinidinig ng tao, chismis, lalo na ngayon sa panahon natin ngayon, nauubos ang oras ng tao sa kaka-cellphone, kaka-scroll ng cellphone, kaka-TikTok. Na minsan din natin nare-realize na wala naman pala tayong oras manalangin. Na ito palang pinakamalaga. Ano ba sinabi ng Diyos? Mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahihirap. Ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa magpayaman. Mas mainam ang magkawang gawa kaysa mandaya. Ang gumagawa nito, hahaba ang buhay, maliligtas, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Bago po ang lahat, magkakaroon tayo ng time check. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Sa mga kapanalig, nagpapasalamat po ang Veritas 846, ang radyo ng simbahan, sa ating pagiging number 3 sa AM radio rating sa Metro Manila ng Kantar KBP. Isang biyaya po na dumadami ang nakikinig at naniniwala sa kahalagahan ng katotohanan. Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Juan 8. Mag-ingat po tayo sa mga peking balita. Sabi nga ni Pope Francis, fake news is diabolic. Palaging makinig, kapanalig, sa Veritas 846, sumainyo ang katotohanan. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web, through broadcast and social media, Veritas 846 Kapanani, 55 years of Catholic broadcasting. Manatili ka sa amin, Panginoon, manatili ka sa amin. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, ang ating pong Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God, glory to Jesus, glory to the Holy Spirit. Amen. So, pagpatuloy po natin ating pagninilay sa buhay natin, sana napapakinggan natin ang tinig ng Diyos, ang salita ng Diyos. Ngunit minsan, kapag ang tao ay masyadong balisa, aligaga, hindi niya naririnig ang pinakamahalaga. At yun ang salita ng Diyos na magtuturo sa kanya at magbibigay sa kanya ng kapayapaan at ng talino sa buhay.
Kaya nga sabi nga, di ba? Poon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya, pag-asa ko sa tuwina. Ang tao ay nabubuhay sa salita ng may kapal. So, ibig sabihin, minsan, ang tao, iba-iba na ang kulay ng buhok. Itim, puti, pula, pero hindi pa nila nakikita ang kalagahan ng pagbabasa ng Biblia. Ang kalagahan ng pagbibigay ng araw ng pamamahinga, ang araw ng linggo, ang pagsisimba at pagdalo ng Sunday fellowship. Kasi ito yung, kung nakikita mo mahalaga magtrabaho at mahalaga mag-ipon, higit na dapat nating makita na mas mahalaga ang manalangin, magsimba at magbigay ng araw ng linggo, yung araw na banal para sa Diyos. Kasi ito yung utos sa atin ng Diyos. Ipangiling mong araw ng pamamahinga, kung susundin mo yan, tutuparin, pagpapalain ko kayo, uunlad ang iyong buhay. At hindi ko sisirain ang aking tipan sa inyo. Ngunit kung kayo susuway, anong sabi ng Diyos? Papatayin ang gagawa sa araw na yan. Ano yung pinapatay? Marami namang buhay. Kahit hindi nagbibigay ng rest day. Ano yung pinapatay? Yung ugnayan yung ng tao sa Diyos, yung relasyon ng tao sa Diyos. Kaya pag inakay mo kay Lord, tatawanan ka pa nila. Naku, hindi ko na pag ako ba sumama, magdidil ba ako ng 1 million dyan? Dito, magdidil ako ng 1 million o business-minded ako, mahalaga sa akin ang oras ko. Pero kung alam lamang ng tao ng pagdadamot ng oras panahon sa Diyos, yan ang dahilan bakit ang buhay ng tao ay mabigat, bakit ang buhay ng tao magulo, bakit ang buhay ng tao ay nawawasak na sisira. Kasi wala tayong protection from God. Kailangan natin ng tulong ng lakas ng Diyos to the power of the Holy Spirit. Ito magbibigay sa atin ng talino at na lakas upang mapaglabanan mo ang masama, upang merong kaligtas. Anong laban mo sa masama? Sa kapamakan. Lahat tayo mahina without God. Kailangan natin ng tulong ng Diyos, ng lakas ng Diyos, to the power of the Holy Spirit. Kaya nga sinasabi sa atin ng Diyos, bakit nyo inuusalya ang aking mga utos? At bakit ang paksa nyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo tinutuwid, agad kayong napupuot, at ni ayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang makitang magnanakaw nagiging kaibigan, at kung sino mapang-apid, siya ninyong kasamahan. Mabilis ang iyong dila sa masamang sasabihin. Sa inyo ay baliwala ang gawang magsinungaling. Hindi nyo paratangan maging handa nyong paratangan maging tunay na kapatid, at kay daming kapintasan sa kanila'y nasisilip. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana, kaya naman akala kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Kaya ngayon dinggin ito kayong ako'y hindi pansin. Kapag ako'y didininig, kayo'y aking wawasakin. Wala kayong aasang maliligtas sa hilahin. Dahil ang parangal na nais ng Diyos na sa akin ihahain ay handog ng pasasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin naman ililigtas ang lahat na masunurin. Amen? So, anong sabi sa atin ng Diyos? Ang sabi niya sa atin, bakit niyo inuusal yung aking mga utos? Diba? Kaya nga, minsan di ka ba magtataka? Pag sinabi mo, sister, magsimba tayo o attend ka ng Sunday fellowship. Ay, busy ako, sister. Marami akong gagawin. Pero kung tutusin, sabi nga ni Jesus, kung nalaman lang ninyo, di ba sabi niya, kung alam lang ninyo kung sino magbibigay sa inyo ng tunay na kapayapaan, disan sana kayo pa lalapit sa akin. Kasi maliwanag na sinabi sa atin ng Diyos, hindi inilihim ng Diyos ang kanyang mga salita. Ito ay bukas sa lahat. Pero sarado ang isip ng puso ng tao, kaya hindi nila alintana ang pinakamahalaga. At yun ay makinig, dinggin ang tinig ng Diyos na magbibigay sana sa atin ng talino at kapayapaan, kaligayahan sa ating buhay. Di ba sasabi nga niya sa ating lahat? Basahin ko lang po. Pakinggan nyo ito, kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi nyo sa inyong sarili, inip na kaming matapos sa mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin may pagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang Sabat para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga
Gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga mamimili. Sa laga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tulyapis na trigo ay pagbibili namin sa mataas na halaga. Sa araw na yon, ano sabi ng Diyos? Lulubog sa katangalian ng araw at magidilim sa buong maghapon. Akong Panginoon nagsasabi nito, ang inyong kapistang gagawin kong araw ng pamimigati. At ang masasayang awitin nyo ay magiging panangisan. Amen? So, ibig sabihin, ito yung isipan ng taong mukhang makasanlibutan. Diba, sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Marami minsan dahil sa pera, hindi niya nagawa ang kabutihan sa kanyang kapwa. Hirap na ang kanyang kapwa, pero may kakayahan siya magbigay, pero hindi niya nagawa. Ito, dito papasok sinasabi ng Diyos, mawala ng salapi sa kapatid kaibigan, wag lamang amagin o mawala sa taguan. Kasi bakit? Gamitin mo yung kayamanan ayon sa batas ng Diyos. Maubos man nito, may tatangkilik sa iyo sa tahanang walang hanggan. Dahil ang paglilimos, ito rin mo pinakamalaking kayamanan na magsisilbing sandata o higit pa sa sibat, na magiging kaligtasan, higit pa sa magsisilbing kaligtasan sa kapamakan sa masama at maging sa kamatayan. So kung alam mo nang sinabi ng Diyos, huwag kang manghinayang mawala ang salapi. Kung ito naman nagamit mo sa kabutihan, sa iyong pamilya na nagugutom, sa iyong magulang na walang pambiling gamot, o sa kapatid mo na nahihirapan. Uulitin ko, di ba may 10 milyon ka, bakit hindi mo pa siya mapairam 3 milyon? Hindi naman ikakamatay yun, hindi mo na ipaghihirap yun. Ikakayaman pa na yung kaluluwa na magiging daan ng kaligtasan ng buhay ng tao sa laban sa kamatayan o sa impyerno. Marami nasisilaw dahil sa kayamanan sa mundo na nabubulok, nasisira, nauubos. Hindi nila nakita ang pinakamahalagang kayamanan ay maligtas tayo sa kamatayan at sa impyerno, at yun makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa langit. Amen? Kaya kailangan fruitful tayo, mabunga. Ano yung bunga na yan? Hindi yung dami ng ating naipon, kundi yung bunga na yan, yung dami ng ating pag-ibig, yung laki ng ating habag, yung laki ng ating malasakit. At dahil dito, handa ka magpatawad, handa kang magtiis ng hirap, na kahit nasasaktan ka, hindi ka titigil sa paggawa ng mabuti. Dahil buong yung pagmamahal, buong yung pag-ibig, dahil ang hangad mo ay magkaroon tayo ng tunay na kayamanan. At yun ang kayamanan na hindi nabubulok, na hindi nasisira, na hindi maglalaho, na hindi kukupas. At yun yung kayamanan na yun ay nakalaan para sa atin doon sa langit. Huwag mong hayaan na masayang ang lahat dahil lang sa kahangalan sa kayamanan sa mundo. Diba? Sabi nga sa atin ng Diyos, hindi namin ipagbibili ang aming, sabi nga dito, diba? Magugutom sila, ngunit di sa pagkain. Mauuhaw sila, ngunit di sa tubig. Ang kauhawan nila'y ang aking mga salita. Akong Panginoon, nagsasabi nito mula sa hilaga, papuntang timog, at mula sa silangan, pakanluran. Hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di nila masusumpungan. Amen? Ano ibig sabihin ng Diyos? Kung ang tao ay hindi niya matatanggap ang aral at tuntunin ng Diyos, hindi niya ito mauunawaan. At sabi nga ng Diyos, hahanapin nila ang salita ng Panginoon, subalit di masusumpungan. Bakit di masusumpungan? Kasi hindi nila sarado ang kanilang tainga, ang kanilang mga mata, ang kanilang isip. Dahil sabi nga ng Diyos, diba, bakit di niyo matanggap bakit di niyo maunawaan ang aking sinasabi? Sapagkat di niyo matanggap ang aking aral, tuntunin. Sapagkat kung anong gusto niyo, iyon ang iyong ginagawa. Diablo ang iyong ama, kung anong gusto niyo, kung anong gusto niya, iyon ang iyong ginagawa. Alalahanin niyo ang diablo ay mamamatay tao sa simula pa, at hindi makikita sa kanya ang katotohanan, sapagkat siya ay ama ng kasinungalingan, at likas na sa kanya ang kasinungalingan. So, ibig sabihin, napakahalaga pala sa tao ang matanggap ang aral tuntunin ng Diyos.
Hindi pataasan o paramihan. Ako mayroon akong 10 bilyon. Meron akong marami akong hektarya. Alalahanin mo ang mayaman at si Lazaro. Ang mayaman nagdaramit, magagara araw-araw, sagana sa pagkain araw-araw. Ngunit ang pulubing si Lazaro naghintay ng mumon mahulog sa hapag ng mayaman. At namatay ang mayaman, namatay ang pulubing si Lazaro, inakyat ng anghel sa langit. Namatay ang mayaman at itinapon sa Hades. Anong dahilan? Hindi naman dahil mayaman siya kaya siya tinapon sa Hades. Hindi naman dahil mahirap siya kaya siya inakyat sa langit. Si Lazaro nagtiis ng hirap, hindi siya nagnakaw. Kung tutusin, kaya niyang gawin kasi malapit lang siya sa mayaman. Pero nagtiis siya ng hirap na di bali na magtiis siya magutom, wag lamang siyang gumawa ng masama sa kanyang kapwa. Minsan ito yung kulang, dito nasisira ang tao. Ayaw magtiis ng hirap, kaya hindi makasunod sa Diyos. Sinabi na ng Diyos, huwag kang magpapatubo ng pautang, mag-isa sa lapi, o sa pagkain, matakot ka sa Diyos. Kung tatanggapin natin ang aral tuntunin ng Diyos, masusunod mo siya. Pero kung susundin mo ang takbo ng sanlibutan, hindi mo masusunod ang aral tuntunin ng Diyos. Itong dahilan, bakit ang tao mali ang desisyon. Kasi alalahanin mo ang sinabi sa atin ng Diyos, ang tao nabubuhay sa salita ng may kapal, mapalad ang sumusunod sa kanyang kautusan. Buong pusong pagsunod sa utos na binigay, buong pusong hangad ko na ikaw ay paglingkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Amen? Ang lahat ng tuntunin mo, ang hangad ko ay aking sundin, pagkat ikaw ay matuwid, kaya ako ay pagpalain. Kaya nga, ibig sabihin, sino daw ang mapalad? Hindi yung kung ano man ang meron tayo, kundi yung taong sumusunod sa kautusan ng Diyos at buong puso sumusunod sa utos na binigay. At buong puso ang hangad natin at ang paglingkuran ay ang Diyos. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong babayaan. Minsan, makikita mo, pagdating sa pagsisimba, pagdating sa pagdalo sa piging ng Diyos, Sunday Fellowship, parang hindi niya nakikita yung sabi nga ni Lord, di ba? Kailangan ang hangad natin ay buong puso na hangad natin paglingkuran ng Diyos at sa pagsunod sa utos ng Diyos upang tayo ay maging mapalad. Di ba sinabi na ng Diyos sa kanyang mga alagad, kay hahangal ninyo, bakit di ninyo maunawaan ang aking sinasabi? At anong ginawa ng Panginoong Hesus? Ipinaliwanag niya ang buong kasulatan mula kay Moises hanggang sa kanyang sarili. At pinaghati-hati niya ang tinapay at doon nabuksan ang kanyang mga mata ang mga mata ng kanyang mga alagad at nakita nila at nakilala ang Panginoong Hesus. Anong ibig sabihin? Para pala mabuksan ang ating mga mata at makita natin at makilala ang Panginoong Hesus, kailangan pala makinig tayo. Kailangan pala dumalo tayo kasi pag hati-hati ng tinapay, ito yung ating ginaganap tuwing tayo nagsisimba. At yung pagpapaliwanag ng mga buong kasulatan, ito yung ating Sunday Fellowship. Paano mabubuksan ang mata ng tao at makikilala ang Panginoong Diyos kung tamad ka naman magsimba, kung tamad ka naman dumalo sa piging ng Sunday ng Diyos? Kasi naghanda ang Diyos ng piging. Ano hinanda niya? Hindi po pagkain na nabubulok, hindi fried chicken, hindi kaldereta, hindi lechon, kundi anong pagkain ang hinanda ng Diyos? Yung pagkain na bubusog sa ating buhay, sa ating kaluluwa. Yung pagkain na papawi ng ating lungkot ng lumbay. Yung pagkain na magbibigay kagalingan sa lahat. At yun ang salita ng Diyos. Amen. Magkakaroon po muna tayo ng patalastas. Ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Ikaw ba'y may pinagdadaanan? Nag-iisa, nalulungkot, pinanghihinaan ng loob? May kaibigan kang naghihintay na handang dumamay at makinig. Mula sa iyong kapanalig na himpilan, Veritas 846. Para sa free counseling, tumawag lamang sa Catholink 8925-7931 hanggang 39, local 117 o mag-text sa 0917-639-7843 0917-639-7843. Tawag na at damhin ang mapagpalang haplos ng Panginoon. When you feel like
Ang salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagpapagaling, nagbibigay buhay. Amen. Glory to God. Glory to Jesus. Glory to the Holy Spirit. Amen. Ibig sabihin, pagpatuloy po natin muli ang ating paninilay, ano ba yung pagkain na inahanda ng Diyos sa piging niya? Yun yung pagkain na nagbibigay buhay sa ating lahat. Pagkain na papawi ng ating lumbay, ng ating lungkot. Pagkain na nagpapagaling sa ating lahat. Nagbibigay sigla at lakas. At yun ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya nga, hindi ka na magtataka kapag ang tao ay hindi nakikinig ng salita ng Diyos. O nakikinig man siya pero hindi niya ito inuunawa. Di ba sabi nga ng Diyos, sasabihin ko sa inyo, ang tao nakikinig ng salita ng Diyos at sinasabuhay ito, tinutupad, ay tulad siya ng taong matalino na nagtayo ng bahay sa batuhan. Dumating ang bagyong, ang baha, ang tubig, hindi ito gumuho. So, ibig sabihin, kapag pala nakinig tayo ng salita ng Diyos at tinupad natin ito, sinunod, kahit anong bagyong dumating sa ating buhay, nakatayo ka pa rin, nakatindig ka pa rin. Dahil ang bato ng panulukan na ginamit mo ay ang ating pag-ibig pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Subalit kapag ito, ikaw tulad ng ano sabi ng Diyos? Subalit ang taong nakinig ng salita ng Diyos at hindi ito tinupad, hindi sinunod. Tulad siya ng taong hangal na nagtayo ng bahay sa buhanginan. Dumating ang bagyo, ang baha at tubig, ito'y gumuho. Gumuguho ang pagkatao ng tao kung wala siyang pananampalataya at tunay na pag-ibig at katapatan sa Diyos. Na kahit mali, gagawin niya. Na kahit alam niya ng mali, gagawin mo pa. Alam mo ng mali, na manira, gagawin mo pa. Alam mo ng mali, ang mag-asawa sa hiniwalayan, gagawin mo pa. Di ba sabi ng Diyos, ang pinagsama ng Diyos, hindi dapat paghiwalayin. Dahil ang nag-asawa sa hiniwalayan, nangangalun niya. So kung matatag ang iyong pananampalataya at kung ang salita ng Diyos ay nasa pitak ng puso ng tao, hindi ka madadala ng kasinungalingan ng mundo. Kaya matatag ang iyong pagkatao at ang buhay mo. At dahil dito, may protection ka laban sa masama, sa kamatayan at maging sa impyerno. Hindi ka aagawin ka ng Diyos sa kamatayan. Paano kung aayon ka sa mali, sa kasinungalingan, alam mo nang walang kasalanan? Di ba sinabi sa atin ng Diyos sa ating mga pagbasa? Sabi niya, basahin ko lang po. Kaya't nilapitan, sabi dito sa atin, ang gawang masamay, di mo kalulugdan, ang gawaing hidway, di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Parurusahan mo yung sinungaling, pati marahas at mga taksil. Dahil sa iyong tanging pagmamahal, ako'y dudulog sa iyong tahanan. Sasambahin kita sa templo mong banal bilang isang tanda ng aking paggalang. Amen? So, ibig sabihin, hindi kalulugan ng Diyos ang gawang masama. So, bilang tao, kung tayo matalino, ano ba yung mabuti? Ang magdamot o magkawang gawa? Alam na natin ang mabuti. Anong sabi ng Diyos? Kung siya ay naghihirap, huwag mo siyang patubuan. Basahin ko lang po. Sabi niya, ang namimigay sa mahirap ay di magkukulang, ngunit susumpain ang nagbubulag-bulagan. Diba kitang-kita mo na, nanay mo, tatay mo, walang pambiling gamot, di mo pa mabigyan. Kapatid mo naghihirap dahil maraming anak. May kakayang kang magbigay, bakit di mo nagawa? Ibig sabihin, nagbubulag-bulagan. Alam mo na, ang taong ito, misyonaryo ng Diyos, nag-iisa. At kailangan niya ng tulong. Kasi, sa totoo lang, kapag nagtulong-tulong ang bawat isa, lahat magaan ang buhay. Pero may iba, walang malasakit o walang pakialam. At ito ay ayaw ng Diyos. Dahil sabi nga ng Diyos, diba, parang singsing na pantatak sa paningin ng Panginoon ang mabuting gawa ng tao. Minamahal niyang parang balintataw ng kanyang mga mata, ang kanilang kabutihang asal. At ano pa sabi niya? Sabi niya sa atin,
Kung gagawa ka na mabuti, tiyakin mo kung kanino mo gagawin upang pakinabangan mo ang iyong pagmamagandang loob. Kapag gumawa ka na mabuti sa banal, tiyak na tatanggap ka ng gantimpala. Kung hindi mula sa Kanya, ay mula sa kataas-taasan. Amen? Kaya nga sa ating lahat, sabi sa atin, di ba? Kaya't ingatan nyo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mamangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalin nyo ang bawat pagkakataon na kayo magkawang gawa, na kayo'y makagawa na mabuti. Huwag kayo mga hangal. Unawain nyo kung anong kalooban ng Panginoon. So, ibig sabihin, sa atin ng Diyos, ingatan natin paano tayo mamuhay. Mamuhay tayong tulad ng matatalino at di tulad ng mangmang. Ibig sabihin, dahil masama ang takbo ng daigdig. Ibig sabihin, kapag tayo mamumuhay, kailangan wag nyong hayaan. Sabi niya, samantalin nyo bawat pagkakataon na kayo makagawa ng mabuti. Ibig sabihin, samantalin nyo bawat pagkakataon na makagawa ng mabuti. At ito yung mabuti. At ito yung matalino. Minsan, dahil ang tao nagiging obsessed sa kayamanan. Ay, pag ako nagbigay, baka mawalan ako. Pero napakadami niya na, pero nasa isip pa rin niya mawalan siya. Hanggang di niya nagawa ang pinakamahalaga, ang kabutihan sa kanyang kapwa. Ang tanong, hanggang saan niya madadala ang kayamanan? Kapag ang tao namatay, ang lahat iiwanan mo. At ang tanging madadala mo ay yung pag-ibig, ugnayan, relasyon sa Diyos at ang yung kabutihan. Paano kung di mo ito nagawa? Dahil sinayang mo ang oras panahon mo sa Diyos. Ay sinayang mo ang oras panahon sa pagpapakayaman sa lupa. Na ang lahat pala ay maglalaho. Na ang lahat pala ay mabubulok. At yung pinabayaan mo at di mo binigyang halaga, ang kabutihan, yung pala ang di maglalaho. Amen? Kaya nga sabi niya sa atin, basahin ko lang bago tayo magtapos. Sabi sa atin ni Lord, basahin ko lang po. Ano ba ang kahalagahan? Matuwid ang kahatulan ng Panginoon ng tanan. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sa lahat, sa pahat na kaisipan. Ang tuntunay binigay ng puon ay wastong utos, liligayang sinuman kapag ito ay sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan niya ang bungang idudulot. Amen? So, ibig sabihin, ang batas ng Diyos ay batas na walang kulang. So, never question. Ay, kasi uso na kasi ngayon yan eh. Alam mo nang ayaw ng Diyos, bawal, masama. Ang nakipagsiping sa kapwa lalaki, kapwa babae. Ano sabi ng Diyos? Karumal-dumal. So, yun ay batas na walang kulang, batas na walang hanggan. At baka masakit tanggapin ang katotohanan, ito magpapalaya sa iyo sa kasalanan. At upang nasagan, magkaroon tayo ng talino sa pahat na kaisipan. Ibig sabihin, pag sinunod mo ang batas ng Diyos, tatalino ka. Maraming matalino sa lupa, pero mangmang naman pagdating sa Diyos o sa buhay. Kasi, kung matalino ang tao, hindi niya hayaan na masira ang kanyang buhay. Mamatay siya dahil lang sa kayamanan. Minsan dahil lang sa pera, nag-aaway-away ang tao. So, ibig sabihin, lahat naman ng pinag-aaway ng tao ay maliit lang. Pera man yan, hindi ka man napansin, lahat yan maliit. Kasi, ang pinakamahalaga at malaking bagay ay yung makilala mo at matuto kang magpatawad. Matuto kang mag-alay ng buhay. Matuto kang magbigay, tumulong. Yan ang pinakamalaking bagay na kadalasan hindi nagagawa ng tao dahil sa maliit na bagay, dahil sa kayamanan na bubulok, nasisira, nauubos. Amen? Kaya sa ating lahat, mamunga tayo sa ating buhay, pagyamanin natin ang ating pag-ibig, pananalig, at ang ating paglilingkod sa Diyos at ang paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Amen? Tatayo na tayong lahat. Ipikit natin ang matay, taas ang ating kamay. Awitin natin ang Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, I pray. Pikit natin ating mata. Ilagay natin yung kamay sa ating dibdib. With your own special
your sweet healing power. Touch me and make me whole. Yes, Lord. Ibuhos mo yung banal na Espiritu Santo sa lahat ng nood, nakikinig sa aming lahat na naririto. Lord, kailangan namin ng lakas na mula sa iyo. Kailangan namin, Panginoon, ang karunungan na mula sa iyo. Puspusin mo kami ng banal na Espiritu Santo upang malaman namin ang tama at ang dapat gawin. At kung anong masama. Upang kami maligtas sa anumang kapamakan, sa anumang masama. Sa mga oras na ito, Lord, kahabagan mo kami kaawaan. Padaluin mo yung banal na Espiritu Santo na magbibigay sa amin ng lakas at patnubay sa aming buhay. Dinadalangin ko ang lahat na nanonood, nakikinig, at ang lahat, Panginoon, sampu na aming mahal sa buhay. Ipagkaloob mo sa kanila ang banal na Espiritu Santo. At pagkaloob mong kagalingan ng bawat isa. Cancer man yan, Lord, sa isang salita mo lamang lahat kagaling. Diabetes man, high blood man, stroke man yan. Leukemia man, insomnia, ano man. Walang sakit sa iyo, Panginoon. Sa isang salita mo lamang ang lahat ay gagaling. Dinadalangin ko sa iyo si Anita Bondok, si Ligaya Reyes, si Teresita Bondok, Luis Santos, Achilles Egera. Ngayon po ay kaarawan niya, Lord. Birthday blessing, pagkaloob mo sa kanya at mahabang buhay. Emelinda Camangon, si Letty Gabino, pagpalain mo po sila, Panginoon. Ngayon po ay kaarawan niya. Si Ami Pabier Pabellion, si Kuya Nardo, Vicente Gallardo, si Grapes Apple Distrito, Angelica Gabino, Amanda Sagmit, Jason Car Alvarado. Ganito po si Elsa Bartolome, Evelyn Reyes, Evelyn Meza, Sinaida Arganya, Wilma Buhayan, Aida Balisi, si Sister Ami, Sister Ani Amada, si Lisa Buhayan, Ana Rueda, Ani Ablaza, Sophia Tambong, Emma Navarro, Linda Habagen, Rhea Palarna, Edman Rapin, kagalingan ng pagkaloob mo, Amanda, at ang lahat, Lord, si Bessie Mape, Chuk Jr. Mutok, si Judy Poblador, Emera Fernandez, Edgar Santiago, Gigil Vivian, Amanda Rapin, at Rhea Palarna, Linda Habin, Emma Navarro, Sophia Tambong, Emerita Sorgi, Lord, ang lahat, Lord, Cecilia Gabino, Chudolfo Gabino, Pulker, Marilyn Bondok, pagpalay mo po ang bawat isa. Sa isang salita mo lamang lahat ay gagaling. Amen. Luwalhati sama sa anak, sa Espiritu Santo, kapara na sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya nawa. Sa ngala Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood, pakikinig. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po ang kapanalig, Sister Annalyn Bondok, na muli nagsasabi, sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang programang Ang Salita ng Diyos ay Nagpapagaling, Nagbibigay Buhay, kasama si Sister Annalyn Bondok. Tuwing Sabado, mula alas 2 hanggang alas 2:30 ng hapon, dito sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Sumainyo ang katotohanan.